Good morning mga ka-bookkeeper. Ako nga pala si Charlie Espino, Senior District Bookkeeper ng Mabini District, Division of Bohol, Department of Education. Ang di-discuss ko ngayon ay ibang klase ng financial statement or tinatawag natin na accounting o bookkeeping. Kasi ang topic natin ng mga nakaraan ay puro co-op. Ngayon something na naman services. Yun ang cash receipt natin. Meron January. Gaya ng sinabi ko, in-excel ko na. Ang bookkeeping nagsisimula sa recording. So, unang sinusulat ko ay ang OR. Kung saan alam natin ay sinusulat ito sa cash receipt. Nagsimula siya sa OR number 40. January. Kung titingnan mo, January to December na yan. And March, April, May, June, July, August, September, October, November, at December, at mayroon pa habol pa lang ng August. At sa pinakababa ay meron siyang total. Ayan, yung total niyan, debit credit na yan. So, cash receipt siya o mga resibo ang sinusulat ko. Ang susunod nating titignan ay ang disbursement. Ayan, ang disbursement niya. Yung pay, wala siyang DB number, account name. Tapos may total na rin siya, debit credit na siya sa cash receipt. So, ito yung general journal. Almost napapansin nyo, no? Almost mga depreciation lang at wala na ibang adjustment na ginagawa. Ganun din, may total din siya. May total din. Cash, debit, credit na yan, total. Gaya ng sinasabi ko, no? Nagsisimula tayo sa tatlong journal, ang cash receipt, which is sinusulat natin ng libro, ang disbursement, kung saan sinusulat natin ng voucher, at ang general journal, yung mga hindi na susulat sa cash receipt at sa cash disbursement. Gaya ng halimbawa natin kanina. Yung mga depreciation, puro depreciation siya, monthly depreciation hanggang January, puro depreciation. Wala nang ibang adjustment na sinusulat sa cash receipt niya. Ito service, service business na kung saan ang negosyo niya ay yung mga services like trucking, barbershop, labor, catering, whatever na entails mga services o mga labor. So, aside sa tatlong libro, cash receipt, cash disbursement, at general journal, gagawa tayo ngayon ng pinaka-general trial balance. Makikita nyo, mayroong previous month, current month, para doon sa ginawa ko sa co-op. Ayan ang mga accounts ng asset account, tapos meron siyang PPE, no, mga motor vehicle, saka mga liabilities na rin, meron na rin. May equity na rin, income, saka operating expenses na. So, isa na siya sa tapos may debit credit na siya mga total. Parehas doon sa ginawa ko sa una, sa co-op. Kaya almost parehas din. Madali lang gumawa naman kasi ng Excel, kung titignan nyo. Ang binabago ko lang itong cash receipt, disbursement, general journal, dumidiretso na dito sa may trial balance. Kung titignan mo yung formula, puro lang siya, summation, o tinatawag natin equal. Puro equal lang siya. Doon din sa kabila, equal din.
So nakikita nyo na, no? Puro Excel lang siya, mga bookkeeper. At tignan natin ngayon ang financial statement. May mga notes pa siya. Ayun ang mga notes. Makikita nyo, mga notes na siya. May mga notes, financial statement. Debit credit na rin siya. So ito yung mukha nung service business na hinahawakan ko. Parehas dun sa Co-op din, meron din silang 3 libro. Meron cash receipt, cash disbursement, tsaka general journal. Ganun din ang Co-op, meron din cash receipt, cash disbursement journal, general journal. Lahat ng negosyo ay meron tinatawag na cash receipt, disbursement, tsaka general journal. Meron lang yung malalaking negosyo, may tinatawag silang mga subsidiary, may tinatawag na cash book. Parehas ng Co-op na hinahawakan ko, meron siyang cash book na na-discuss ko na nung nakaraan sa mga video. Kaya siya, maliit lang siya, wala siyang ganong transaction. So wala siyang subsidiary ledger, parehas ng cash book, o mag-tracking sa kanyang mga account receivable. Hindi parehas ng malalaking malalaking negosyo, meron silang mga tracking ng kanilang general mga account receivable nila. So susunod, i-discuss naman natin at tingnan natin kung anong mukha ng balance sheet tsaka income statement ng ating service business. So hanggang dito na lang mga ka-bookkeeper, pasensya na, medyo na busy ako kasi marami akong hinahabol na deadline at mga hinahabol ng mga reports. Ang daming trabaho sa opisina kaya hindi ko na nagagawang mag-upload ng video. Hindi na rin ako makagawa ng video kahit yung mga sidetrack na video, hindi na rin ako nakakagawa sa sobrang busy. At pagdating sa bahay, nakakapagod na. Ang malayo kaya ang Mabini sa Tagbilaran na kung saan ako nakatira. Kung bibiyahe ka ng series, inaabot ka ng 3.5 oras bago makauwi ng bahay at pagod na. Kung magmumotor naman, gaya ng ginagawa ko, motor, 2 oras lang. Kaya medyo nakakapagod din, kahit 2 oras lang. Kaya pasensya na mga ka-bookkeeper at hindi na ako nakaka-upload. Salamat sa inyong pasensya, sa inyong pagtangkilik sa akin sa YouTube, tsaka pag-subscribe. Kaya maraming salamat sa inyo mga subscriber tsaka mga manonood. More power and God bless. Hanggang dito lang mga ka-bookkeeper. Thank you.